At kaunay niya, makausap natin si MRT Director for Operations, Mike Capati. Director Capati, good morning. Good morning, Igan. Opo, o kailan na po magsisimula yung regular na masasakyan ng mga pasahero itong mga Dalian train ng MRT? Matatagalan pa ba yan? Within this week ang target namin Okay. na palabasin yan. Actually, nasa table ko na nga yung mga papeles. Oo. We're just reviewing the results and at the same time yung tinatawag namin conditional acceptance. Opo. Then once na naayos na namin yan, anytime this week siguro baka mapatakbo na namin yung unang tren. Isa lang to, isa? Isa pa lang, isa pa lang yung Okay. naayos natin. Pero even though tatlo na yung nakatapos ng masusing natin pag-check. Oo. Isa pa lang yun na dokumento natin. Okay. Ano pong mga konting aberya lang, no problema, no incompatibility dun sa Riles ba? Well, merong sa signaling natin, merong Okay. sa relays, dun sa weight, pero yun naman ho lahat na address na natin. Oo. So we're looking at the conditional acceptance at tuloy-tuloy naman po yung mga train na yan. We're looking at the first train na isasama natin sa regular, hopefully this week. So, ilang tren plus itong Dalian ang babiyahe ngayon para maserbisyo ng ating mga kababayan? Well, during weekdays, we're targeting 15. 15. Kagabi nga, nag-deploy ako ng 16 because of pag medyo marami talagang tao, nagpapadagdag ako kahit na on standby siya. Oo. That will be on top of Dalian. So kung halimbawa may 15 tayo, plus Dalian, magsi-16 yan. Kumpara sa mga lumang bagon na tumatakbo na rin, no? Walang aberya itong aasahan sa Dalian train, Director? Wala kaming nakikita kasi una-una brand new yan. Oo. Pangalawa, we're looking at consistency ng travel niyan. Malamig, of course, kasi bago yung aircon niyan. So wala naman kami nakikita base sa ginawa naming pagtetest sa kanila. Okay, may paalala ba kayo sa mga pasahero para, iingatan ba yung mga bago natin? Well, ang usual naman natin, Igan, yung pintuan, sana wag naman nilang pine-pressure buksan o kaya titikitan. Minamanual, no? Oo, minamanual. Alam niyo ho, pagka gano'n na nangyayari, tayo rin na nagsasuffer kasi sa susunod na istasyon yan, hindi na bubukas yan. So, i-remove namin yan para i-reconfigure na naman uli. Saka di ba pag ginawa yung Director, nag-automatic shutdown sila? Tumitigil yung ano? Opo, kasi safety feature natin yan kasi baka mamaya biglang bubukas yan anywhere habang tumatakbo. Ang ginagawa ho dyan, baka hindi alam nung iba, pag nangyari po yan, pinersa nila, ibababa na naman namin yung tren para i-reconfigure yung door natin. Opo. Okay. Oo. Bukod sa bagon, kamustahin na rin natin yung mga elevator at escalator. Kamusta na po? Yung mga elevator escalator, actually, the past few weeks, meron kaming tatlong na paandar na escalator, even though they will still subject for safety, no? Opo. And ngayon, pasok na yung ating Sumitomo, part 2 yan nung gagawin nila ngayon. In fact, nag-purchase na din ng mga parts para dyan sa mga elevator natin. Saka hopefully, within the first few months ng Sumitomo, ayos na po yan. So, tuloy yung maintenance sa Holy Week? Yes, opo. Yun, pinaparating namin sa mga mananakay na naghingi kami ng pasensya kasi yung ating Holy Week ay medyo extended po from Monday to Sunday po yan. Kasi po, gaya na nasabi ko noon, medyo marami po tayong mga kukumpunihin, pati yung pang rail grinding natin, na pwede lang natin gawin yan kapag full stop ang operation natin. But we're coordinating next week dun po sa bus augmentation para po mag-i-install tayo ng mga additional buses there para po mag-deploy dun sa ruta ng MRT3. Opo. Maraming salamat, MRT Director for Operations, Mike Capati. Good morning. Okay, thank you. Good morning.